Kung ang ibang pating ay iniiwasan, sa Cebu, dinadayo sila ng mga turista. Pero nasira ang bahagi ng tirahan ng isang sikat na pating dito, ang treasure shark. Isang malaking barko ang sumadsad sa Mona Shoal. Grabe, it was all flattened dahil sa pagkakasadsad. May nakita kasi kami isang area doon na parang talagang hinukay. Most likely from the propeller. Kung umiikot siyang ganyan, it went on and on until yung parang dinudurog niya yung mga coral sa paligid at tinatamaan niya. Ang malaking bahurang ito halatang tinamaan dahil kumapit ang kulay pulang pintura mula sa barko. Nang pumunta kami sa parte kung saang regular na nakikita ang treasure shark, wala ang pating. Patuloy kaming naghanap. Hanggang sa so papalapit na siya sa amin, lumapit towards the camera, and then yung malapit na siya talagang nag-turn around to show its body length, its body size, all its features, pati yung kanyang mahabang fin. isa sa pangunahing atraksyon ang treasure shark dito sa Malapascua, Cebu. Nagbabayad ang mga turista rito para lang makita ang pating. Kaya naman importanteng maprotektahan ang kanilang tirahan, lalo na't nabibiyayaan ang komunidad. Isa na yata sa pinakaimportanteng lugar para sa mga pating ang Apo Reef. Dito, personal kong nakita ang mga batang pating na nakahanap ng proteksyon sa isla. Hindi katulad ng Malapascua, hindi bukas sa turista ang lugar na ito dahil pinag-aaralan pa ito ng mga eksperto. Ipinagbabawal mangisda at magpunta rito na walang kaukulang permit mula sa otoridad. Pero hindi ipinagbabawal ang paghuli ng pating sa ibang parte ng bansa, aksidente man o sadya. Sa Camiguin, nakita ni Doc Nielsen ang napapasamang pating sa huli ng mga mangingisda. Galing lang namin ng laot, ito yung nakita ko, no? Tinatawag itong bycatch. It's a shark. Ano klaseng shark to? Sandi pa, ang laki. Anong nahuli to? Sa bingwit? Ipin niya, oh. Pati dito. Tama niya sa side na ito. Siguro nasa mga 35 to 38 kilos to. Isang silky shark na may banta ang bilang sa wild ang aksidenteng nahuli. Sa ibang isla, bukod sa naglalakihan nilang huli ngayong araw, meron silang bycatch na shark. patay na ang pating nang iangat sa tubig kaya hindi na pwedeng ibalik sa dagat. Ngayon ako nakita ng shark na may spike sa likod sa dorsal fin niya. Sa shape niya mukhang bottom dweller to. Look at the eyes. And ngipin niya is very fine. Ayon sa mga mangingisda rito, hindi pating ang target nilang hulihin. Hindi raw kasi nabebenta ang pating sa bagsakan ng isda sa Apari, saka marami raw na ibang malalaking isda ang nahuhuli sa lugar. Pero hindi ang bycatch ang pangunahing banta sa kanilang lahi. Ipinagbabawal na sa maraming lugar ang pagpatay ng mga pating dahil kakaunti na ang bilang ng ilang species.
At may pakinabang ang mga pating kapag buhay dahil sa turismo.